Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay siyang marangal at sasagana kailanman. Buhay siyang marangal at sasagana Turuan mo yaong haring humatol lang katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahirap, maging tapat siyang tunay. Kaya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila'y maligtas. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siyang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya'y dakilain nitong buong sanlimutan. Amen. Amen. Buhay siya marangal
Magsitayo po ang lahat. Halina, O Adonai, nasa bundok ng Sinai, ay binigyan ng batas, gabay mula sa itaas. Magdiwang na, Emmanuel, ay darating, O Israel. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y nagdilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak ito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Sa paglalakbay nating ito sa mga Misa de Gallo, sa ikatlong araw na ito, kalakbay natin at kasama natin si San Jose. Si San Jose sa ating ebanghelyo na natagpuan si Maria na nagdadalang tao. Nakahanda na silang ikasal,
Pero nakita niya si Maria na nagdadalang tao at alam niyang hindi kanya. Kung ikaw ang nasa paanan ni Jose, siguro yung iba magagalit, may inis. So sa panahon natin ngayon, pinost mo na siya sa Facebook. Pero kung titignan natin sa Ebanghelyo, nakikita natin na ang katauhan ni Jose ay isa siyang taong matuwid. At ang isang taong matuwid, ninanais niya ang kabutihan para sa kapwa niya. Kaya ang ginawa ni Jose, dahil ayaw niyang mapahiya si Maria, balak niya na lang hiwalayan ito ng lihim. Ayaw niyang mapahiya si Maria. Siguro sa panahon ngayon, pag may kasamaan ka ng loob, may kaaway ka, gusto mong saktan siya. Gusto mong awayin. Gusto mong ipahiya. Kaya ipopost mo na lang. Two wrongs will never make it right. Kung sinaktan ka at sasaktan mo rin, walang mangyayari. Paulit-ulit. We call it a cycle of violence. Sasaktan mo, gaganti ka, gagantihan ka rin, tapos gaganti ka ulit. Paikot ng paikot. Pero ang taong matuwid, ang ginagawa niya, pinuputol niya ang karahasan at kasamaan. Kaya, kay Jose, bagamat hindi pa niya alam at naiintindihan, pinutol niya ang muntik ng maging cycle of violence. Pinutol niya, tinigil niya, dahil siya ay taong matuwid. Magandang imbitasyon una para sa atin, bilang mga Kristiyano na naglalakbay, sana itularan natin ang pagiging matuwid ni Jose. At ang taong matuwid, iniisip ang kabutihan at kapakanan ng kapwa niya. Hindi binababa ang kapwa niya, hindi sinisiraan ang kapwa niya, kundi ay paggalang at inaangat ang kapwa niya. Pangalawa, si Jose kayang matulog. Tignan mo ang katabi mo. Baka katulad na rin ni Jose yan, nakatulog at nananaginip. Sa Ebanghelyo natin, ang hambing sa atin, habang iniisip niya ang lahat ng ito, siya ay nanaginip. Hindi naman siya nanaginip ng gising si San Jose. Pero maganda makita, si Jose ay nakatulog, nananaginip. Pero di ba tayo, kung marami tayong iniisip at may gumugulo sa atin, hindi ka makatulog, di ba? Pag marami kang iniintindi, malayo ang tulog para sa iyo. Because you are overwhelmed with your problems, you cannot find to sleep. Or you could not even sleep. Pero si Jose, sa kabila ng problema niyang ito, nakatulog. Bakit siya nakatulog? Dahil kaya niyang ipagkatiwala sa Diyos kung ano man ang iniisip niya. Kaya niyang ipagkatiwala sa Diyos kung ano man ang problema niya. Kaya niya matulog dahil may tiwala siya sa Diyos. Maganda ring matutunan natin kay San Jose na oo, marami tayong problema. Wala naman siguro tao dito na walang problema. Di ba? Kung wala kang problema, sana all, di ba? Pero lahat tayo meron eh. Lahat tayo may problema, lahat tayo may iniisip na suliranin,
Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Pero sa kabila ng yon, pwede nating makuha kay San Jose na kaya niyang ipagkatiwala sa Diyos kung ano man ang problema niya. Kaya maganda sa atin bilang Kristiyano, we can entrust all our cares to the Lord. Sabi nga ho sa sulat ni San Pedro, cast your cares to Him, for He cares for you. Ihinga mo sa Diyos. Ilapag mo sa Kanya ang iyong mga binibitbit. Ilapag mo sa Kanya at ihinga sa Kanya ang gumugulo sa iyong isip. Nakikinig siya sa iyo. Siya ang bahala sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Naalala ko ang kwento ho ni San Juan ika-23. Siya ho ay Santo Papa mula 1958 hanggang 1962. At sinasabi niya, pag may iniisip siya mga problema, bago siya matulog, nagdadasal daw siya. At ang sinasabi niya sa dasal niya ay ganito, Panginoon, ako'y matutulog na po, pero marami akong iniisip na problema. Pero alam ko na nariyan ka at ito ang iyong simbahan. Alam kong hindi mo kami pababayaan. Kaya inilalapag ko sa iyo ang mga problema na ito at alam kong ikaw ang bahala dito. Matutulog na po ako. That is how he ends his day filled with problems and filled with worries. He entrusts all his cares to the Lord. Pangatlo, maganda ring makita sa Ebanghelyo, ang sinabi, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Kaya sa paglalakbay din natin sa buhay bilang isang Kristiyano, huwag natin kalimutan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo. You are not alone because God is with you. Ang Diyos ay kasama natin. Kasama natin sa paglalakbay natin. Kasama natin kahit na may mga problema tayo at hinaharap at mga may pinagdadaanan. God is with us even in the storms of our lives. God is with us even in the sunshine of our lives. Siguro ito nagbibigay din sa atin ng pag-asa bilang mga Kristiyano. Nakasama natin ang Diyos, kalakbay natin ang Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil siya ang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Siguro bit-bit ang mga ito, pwede nating baunin sa ating paglalakbay araw-araw. Tulad ni San Jose, isang taong matuwid, hindi pinapahamak at iniisip ang kasiraan, ikapapahamak ng kapwa niya. Tulad ni San Jose, kayang ilapag sa harap ng Panginoon kahit anuman ang iniisip at problema niya dahil may tiwala siya sa Diyos. At tulad din ni San Jose, makasumpong tayo ng pag-asa sa pangako ng Panginoon na kasama natin ang Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailan may hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ating itutugon,
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Jose na ating Obispo, mga pari at mga lalaking reliyoso, masalamin nawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose, nang sa gayon kanilang magawa rin ang kalooban at kagustuhan mo para sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, maipadama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at matiwasay na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas na matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namayapa na, masumpungan nawa nila ang kaharian at kaningningan ng Diyos na hindi magmamaliw kailanman. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong makaamang pag-aaruga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose, na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
ang iyong bayan. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medalyon, at Nazareno novena booklets. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi ginawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tapos bago po magkabasbas, nagpapasalamat tayo sa mga nag-alay sa misang ito, lalo na ang Ministry of Liturgical Music, Ministry of Greeters and Collectors, at ang mga kadiboto at kaparokya natin na patuloy na sumusuporta at tumutulong sa pangangalaga ng simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus at walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ay lamig na nagsimoy ng hangin, tayo na ang magsimbang gabi. Siyang na araw na ating tutukin, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit ng Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Pagkatapos nating manalangin, sa labas ng simbahan kapahit. Mainit na kape at kapanin, masarap na pamagising. Tuwing sasapit ng Pasko, ang Pilipino ay naglulumba. Sapagkat si Kristo'y darating,